Habang tayo'y nabubuhay, meron tayong problema. Meron tayong pagsubok, meron tayong pagdurusa. Amen? Meron kang gawin, pagdurusa ka. Wala kang gawin, mahihirapan ka. Mag-aral ka, sasakit ang ulo mo. Huwag kang mag-aral, mahihirapan ka maghanap ng trabaho. Amen? Magtrabaho ka, may stress ka. Huwag kang magtrabaho, magkakaroon ka ng problema. Wala kang pera. Amen? Mag-abroad ka, maho-homesick ka. Dito ka lang sa Pilipinas, kakayod ka pa rin. Mag-asawa ka, malaking problema. Huwag kang mag-asawa, tatanda kang dalaga. Tatanda ka rin na walang mag-aalaga sa iyo. Amen? Kahit na anong gawin natin, anuman sitwasyon ng ating buhay, anuman ang iyong edad, saan ka man pumunta, magkakaroon at magkakaroon ka ng problema. At kahit ang ating pagsunod sa Diyos, wala tayong maririnig mula kay Jesus na sinasabi niya na, sumunod kayo sa akin, aalisin ko lahat ng inyong mga problema. Ang palagi lang sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ang inaalis ng Diyos sa atin, yung ating mga takot, hindi yung problema. Ang sinasabi pa nga ni Jesus sa atin, kung gusto nating sumunod sa Kanya, kunin natin ang ating mga krus, buhatin natin at sumunod tayo sa likod Niya. Tingnan niyo po yun. We are challenged by the Lord to take up our cross. You will have a cross in your life all the days of your life. When will be that time when you will lay down your cross? When you die. Kamukha ng ating Panginoon. Hindi na niya binuhat yung krus niya nung pinako siya sa krus at namatay. Pero ang tanong, paano natin gagawing magaan ang ating pagbuhat at pagpusan sa ating mga problema? Kung hindi man natin maiiwasan, kung hindi man natin maitatapon, kung hindi man natin mailalayo sa atin ang mga problema, ang magandang tanong, ano ang gagawin natin para maging magaan lang ang ating pagbuhat at pagpusan sa ating mga krus, sa ating mga problema? Tatlong bagay lang po. Number 1, always be positive. Amen? And the question is, how can we be positive? Magiging positibo ang iyong pag-iisip kung may nakikita kang halaga dyan sa iyong ginagawa. Magiging positibo din ang iyong paningin kung palagi kang nagpapasalamat. Tandaan niyo po ito, dapat mahalin mo ang iyong problema. Dahil ang mga problema natin, sila ang daan para tayo'y magtagumpay. Meron po kong kakilala, kwento niya sa akin, nung nandun siya sa abroad, naho-homesick siya, nalulungkot siya, gusto niyang umuwi dito po sa Pilipinas. Pero pag pumapasok sa isip niya at natutokso na siya na sumuko, alam niyo po kung ano sinasabi niya sa kanya sarili. Dollars, 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 sabi niya. Kahit na mahirap yung trabaho sa ibang bansa, yun yung pinagmumulan ng kanyang pagpapala, ng bendisyon para sa kanyang pamilya. Tandaan niyo po yan, that our problems and challenges are also our blessing. There is a hidden grace when you are suffering and you cannot see that grace if your mind is negative. Pag negatibo ang isip mo, madilim. Wala kang makikitang mabuti, hindi po ba? Ganyan kahalaga na dapat ang ating mga isip positibo dahil pag positibo ang iyong pag-iisip, maliwanag ang iyong paningin, makikita mo ang kabutihan ng anuman pagdurusa at paghihirap na iyong pinagdadaanan. Secondly, be loving. Pag wala talagang pagmamahal sa iyong ginagawa, magiging mabigat. Kahit na magaan yung iyong ginagawa, pag walang pagmamahal sa iyong puso, kahit yung magaan na pagwawalis, napakabigat ng walis para sa iyo. Di po ba? Pag walang malasakit sa iyong puso, kahit yung magaan na paghuhugas ng pinggan, kinatatamaran mo. Di po ba? Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? What does love mean? Simple lang po, huwag niyong kalimutan. To love mean is a desire for your loved one to be good.
Love means extending, giving yourself for the good of your loved one. Alam na alam mo, nagmamahal ka. Paano? Pag kinatutuwa mo, yung iyong pag-aalay, yung iyong pagbibigay, yung iyong pagsasakripisyo, dahil nakikita mo, napapabuti yung iyong minamahal. Pag wala ng tuwa, pag wala ng pagnanasa na mapabuti yung iyong minamahal, nagkukulang ka na sa pagmamahal. Hindi ka na tunay na nagmamahal. Isa pong pinagtatakan ko ngayon, ang daming mga tao nahilig po sa mga alaga, lalong-lalo na napansin ko yung mga mayayaman. Yan po yung bagong bisyo nila eh. Mga alagang aso, alagang pusa. Ang hirap kaya nag-aalaga. Di po ba? Pag meron kang alaga, para nag-alaga ka na rin po ng tao. Pag nagkasakit yan, dadalhin mo doon sa vet, bibili ka ng gamot, gagastos ka. Ang pagkakaiba lang ng alaga na hayop sa tao, hindi mo pinag-aaral. Di po ba? Pero lahat gagawin mo. Papakainin mo, papaliguan mo, yung mga iba pa nga, binibihisan. Aba, swerte pa yung mga ibang alagang hayop, pinapas pa. Daig pa yung tao. Minamasahe, pinapagupit. Minsan nga, mas masarap pa yung pagkain ng alagang hayop kaysa sa tao. Di po ba? Makikita mo, binibili, pinagluluto pa, steak. Kaya nga minsan, nakakatukso. Parang gusto mo sabihin, sana aso na lang ako. Au, au, au. Pero ito po yung nakakapagtaka, tingnan nyo. Ang hirap nag-aalaga ng hayop, pero kinakaya. Bakit? May pagmamahal. Bakit bumibigat na yung loob mo dyan sa iyong trabaho? Bakit wala ka ng loob sa inyong pagsasama kayong dalawang mag-asawa? Dahil marahil nawala na ang tunay na pagmamahal. Gusto mong maging magaan ang buhay. Yan yung isang grasya, ipagdasal mo sa Diyos. Nabigyan kanya, turuan kanyang tunay na magmahal. Na ang maging nais mo, ang pagbibigay na yung sarili at yung iyong kinatutuwa ay yung ikabubuti ng iyong minamahal. Third and last, be holy. Maging banal ka. Minsan allergic tayo sa salitang yan, di ba? Ayaw natin yung salitang banal kasi pag sinabi mong banal, para mga hipokrito. Pero baka makalimutan natin, yan yung paanyaya palagi sa atin. This is the life that we should live as Christians, as Catholic. We should live holy lives. Ang tanong, bakit ayaw ng mga tao sa salitang yan, banal? Hindi maintindihan. Pero kung nauunawaan lang natin ano ang ibig sabihin ng salitang banal, palagi nating pagpapaguran na naisin na maging banal sa ating pamumuhay. That is the question. What does holiness mean? Pagiging banal, kung titignan niyo po sa Biblia, ang ibig sabihin ay itinangi, hiniwalay. You are separated. Kung matatandaan niyo po, ang mabuti at maganda na nilikha ng Diyos, inadumihan dahil sa kasalanan. Kaya nga, pag sinabi mong banal, God is separating you. Hinihiwalay ka ng Diyos diyan sa dumi ng kasalanan para makasama ka niya, para makamukha ka niya, para makaisa ka ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng pagiging banal. Malinis, separated. Tingnan niyo po ang buhay. Nagiging mabigat at nagiging ang comfortable. Hindi ka palagay ang loob pag madumi ka. Di po ba? Bago ka matulog, kung hindi ka naligo, pawis-pawisan ka. Napakadumi ng iyong paa. Paano ka makakatulog na mahimbing? Yung mga nakakatulog ng mabuti, kahit madumi sila, sanay na, mga dugyot. Di po ba? Anong mararamdaman niyo kung meron kayong isang maliit na bato na pumasok sa inyong mga sapatos? Kaya niyo po ba na maglakad, na masaya, na payapa? That is very uncomfortable to have a little rock or pebble in your shoe. And think of that. Yung maliit na batong pumasok sa iyong sapatos, yan yung kasalanan. Marami nasanay na sa kasalanan. Pero kahit na nasanay ka, kalaunan, masusugat at masusugat kanya. Kahit na positibo ang iyong paningin, kahit na sabihin mo nagmamahal ka, kung merong kang bahid ng kasalanan, kung madumi ang iyong kaluluwa, paano ka makakatanggap ng grasya galing sa Diyos kung merong balakid?
Kung gusto mong maging magaan ang iyong pakiramdam, yan yung unang-una na kailangan nating naisip, ang pagiging banal. At nag-uumpisa yan sa ating pagpapakumbaba sa Diyos at paghingi ng tawad. Kaya nga po pansinin nyo sa misa, di ba? Paano natin inuumpisahan ang ating dasal at dalangin? Sa pamamagitan ng pagkukumpisa. At dinurugdog pa nga natin, parang pinapagpag pa natin ang ating mga dibdib. Ito'y isang simbolo na inaalis natin ang alikabok ng kasalanan sa ating mga puso. Be holy and you will experience life a lot lighter, a lot easier, a lot more peaceful. Napakaganda po nung sabi ni Jim Caviezel, yung aktor na naging Jesus Christ, kung matatandaan niyo siya. Sabi niya, all of us have a cross to bear. And yet if you do not carry it, you will be crushed by its weight. O nga po, kung hindi mo bubuhatin, hinahawakan mo lang, ikaw ay madadaganan ng iyong problema. Mas madali. Pag binuhat mo, masasanay ka rin. At sa iyong pag-usad, sa iyong paglalakbay, gagaan din yan. Paano? Sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng ating paghingi ng grasya sa Kanya. Huwag natin hihilingin sa Diyos na alisin ang mga krus na ito. Mas mainam, mas maganda ang hilingin natin. Isang malinaw na pag-iisip, isang totoong pagmamahal, at banal na kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga lagad, darating ang anak ng tao bilang hari. Asamang lahat ng anghel at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukirin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo walang maisot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin yung ginawa. At sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, o sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasasa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisot at hindi nyo pinaramtan, ako'y may sakit o nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na sa pagkahuli. I'm very sorry. Sorry po. Nung ako'y nag-aaral, nung high school, college, maging sa graduate school, ang pinakaayaw ko ay yung tinatawag na surprise exam. O di ba? Sa lahat ng mga sorpresa, yun na ang nakakainis talaga. Surprise! Ano? Surprise exam? Kakainis!
Hindi kasi sinasabi, surprise nga eh. Kaya nakaluluwag ng loob na sa pinakamahalagang exam ng ating buhay sa katapusan. Ngayon pa lang ibinigay na ng ating Panginoon sa atin ang kanyang magiging mga katanungan. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinamtan mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ang dali nito. Madali ito kung makikita natin sa ating kapwa-tao si Kristo. Papaano kung hindi? Sulyapan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang si Kristo? O baka naman mukhang secret agent ng demonyo? Seriously, hindi naman talaga nawawala si Kristo sa pagkatao ko, sa pagkatao mo, sa pagkatao ng kahit sino. Sapagkat lahat tayo sa wangis ng Diyos, nilikha pare-pareho. It's just that through the years, in one way or another, naka-experience tayo ng pangit na karanasan sa ating kapwa-tao. Niloko tayo, sinaktan tayo, and worse, inabuso, pinaiyak, pinaluha ang ating kapwa. Kaya hindi maiwasan, lalong-lalo na sa mga taong hindi natin kaano-ano, pag nandyan na, defensive na tayo, tamang nega o paranoid na tayo. Bigay ako ng halimbawa. Ako lang ilang beses na akong tumulong ng naloko ako. Kailan ba yung 2 years ago yata? May umiiyak sa akin, Father. May taning na po ang buhay ko. 5 months to live na lang ako. May anak po ako. Tulungan niyo ako kahit konti, kahit papaan. Then, parang dinurog yung puso ko. Tinulungan ko, hindi lang konti, That was 2 years ago. 2 years ago, 5 months to live na lang siya. Hanggang ngayong buhay. Abay, syempre, Father, ano man naman kung gumaling? Ay, thanks be to God. Kung may himala, pero walang himala. Yun talaga ang racket niya. Ang dami kong napagtanungan o marami nagsabi sa akin, ang dami naming naging biktima. Kaya, kapag may humihingi ngayon sa akin ng tulong, hindi ko maiwasan na ang makita, kung minsan hindi si Kristo, kundi siya. Karanasan. O sige, di ba? Break na raw si Derek Ramsey at si Andrea. Di ba dati kay sweat nila? Nagpatayo pa ng bahay si Derek na ang mga designs may say si Andrea. So naisip natin, lalagay na sa tahimik yung dalawa. Magsasama na mag-aasawa. Tapos ngayon break na. At walang third party Walang third party na mas madali ko sanang maintindihan kaysa yung sinasabi ni Derek Ramsey. The breakup has happened so fast. Maybe 2 people are just not meant to be. Not meant to be! Ganun lang yun. Ganun kadali yun. So dahil dyan, ikaw namang babae, may boyfriend ka, o may nagkakagusto sa'yo, may nagugustuhan ka. Ang iniisip mo, baka balang araw i-Derek Ramsey mo lang ako. Sabi naman ng isa, okay lang, Father, basta gwapo siya. Sabi ko naman sa kanya, Hay! Loka, hindi ikaw si Andrea, ilusyonado. Seriously, ito yung sinasabi ko sa paglipas ng mga panahon. Maaaring we have let our hearts be filled with bitterness, with sadness, with doubts, with hatred, with anger. Because of these unpleasant experiences in our lives and in the lives of others. So unti-unti, napuno ang puso natin ng lahat ng mga negatibong bagay na ito at nawala na ng puwang sa puso natin si Kristo. Kaya nahihirapan tayong makita rin si Kristo sa katauhan ng ating kapwa-tao. O dati-rati, may isang Muslim na ang sabi sa isang pari ay ganito, Tont. Hinawakan yung dibdib niya. Tapos hinawakan din ang dibdib ng Muslim. Naisip niya, baka ang sinasabi ng Muslim, mamaya dudukutin ko ang puso mo. Hanggang sa sinabi sa kanya ng katabi niya, ang sinasabi pala ay, the God who is in you meets the God who is in me. Tanging
tao lamang na may Kristo o may Diyos sa kanyang puso ang makakakita ng Diyos o Kristo sa kanyang kapwa-tao. Natatandaan ko sa seminaryo, mayroong isang kanta na hindi ko maisip ang title, pero mayroong tono at lyrics na ganito. Sana kung minsan makanta natin, hindi ko na naririnig ito. Ang sabi ng lyrics at tono ay, basong may tubig, lagyan mong muli, umaapaw dahil wala nang silin. Ang pusong may galit, di maaring umibig, kulang sa wasto, alipin ng isip. Kung ang ating puso ay punong-puno ng mga negatibong bagay, mahirapan tayong magmahal o makaramdam ng pagmamahal sa ating buhay. Kaya't ang mangyayari, sa una pa lang, defensive na tayo, tamang duda na tayo, galit na tayo, ayoko niyan, gusto ko, o ano yan, anong kailangan mo? Kuminsan and sadly, kahit sa mga mabubuting tao, o kahit sa mga tao ang pakay sa atin ay mabuti at totoo. And so what happens, the result of this, a never-ending cycle in our lives, in our surroundings, even in our family, cycle of hatred, of anger, of negative prejudices, biases, selfishness, lahat. Because in our hearts, there is no more room for Jesus. Ang nangyayari, ganoon na lang, survival of the fittest. Wala nang pakialaman, wala nang kapayapaan. Hindi nyo ba nabubuna, kahit sa gitna ng pandemya, ang daming namumulitika. Kasi ang tao, sa totoo lang, sa root ng ating puso, ganyan na. Natatandaan ko, mayroong isang nagsabi, si A.D. Williams. He once said, imagine what 7 billion humans could have accomplished if we just loved and respected one another. Na kung ilalabat po natin sa pinag-uusapan natin, ay po pwede nating i-paraphrase at sabihin, imagine mo kung gaano kaganda ang magiging mundong ito kung ang ating nasa puso ay walang ibang bagay lamang kundi si Kristo. Yun ang sinasabi ni San Pablo, is the love of Christ in our hearts will impel us to love. Yung Kristo sa puso natin ang mag-uudyok sa ating rumispeto at magmahal ang kapwa natin. Brothers and sisters, alam ko, wala na tayong magagawa to avoid these negative experiences. Laging dadating yan sa buhay natin. Pero, meron tayong choice na wag malunod sa mga negative feelings na iyan. Ang sabi nga, yes, you cannot keep them from coming, those hurts from coming, but definitely, you can keep them from staying. Ang lagi kong payo sa kaibigan o sa kahit sinong sumasama ang loob sa kanyang kapwa-tao, ang sinasabi ko'y ganito, just feel it, but do not feed it. Ramdamin mo lang, nasaktan kayo, talagang masakit yan. Hayaan mong iyong maramdaman. Do not deny yung pakiramdam na yan. Pero tulad ng ibang pakiramdam, lilipas din yan. Maghintay ka lang. Yun nga lamang, wag mong pakakainin, wag mong aalagaan, wag mong itatanim ang sama ng loob na yan, wag mong didiligan, sapagkat sa huli, ikaw ang unti-unting lalamunin yan. Look at Jesus. Napaka-perfect na example, si Kristo. Kasi isipin po ninyo, may mga papangit pa ba sa mga nangyari sa Kanya? Wala na. Wala. Siya na ang pinakamabuti sa lahat pero nakaranas ng pinakamasaklap sa lahat. Nagalit ba siya? Yes. Na-disappoint ba siya? Yes. Na-frustrate ba siya? Na-disappoint ba siya? Nawalan ba siya ng gana? Yes. Pero hindi niya pinili na manatili yan sa puso niya, na maapektuhan na ang pakikipagkapwa-tao niya. Nag-preach pa rin siya, gumawa pa rin siya ng mga himala, kumain pa rin siya sa bahay ng Pariseo, nakihalubilo pa rin siya sa mga makasalanan, nagbigay pa rin siya ng mga himala sa kanyang mga sariling kababayan, kahit anong una, siya'y nawalan ng gana dahil sa hindi nila pagsampalataya. Pinagtiwalaan pa rin niya ang kanyang mga disipulo sa kabila ng kapalpakan ng mga ito. And here's the thing, imagine, hanggang sa siya'y nakabayubay sa krus, isipin po ninyo, mamamatay na lang siya,
hindi pa tumitigil yung mga pangit na pangyayari sa buhay niya. Iniwan siya ng kanyang mga itinuring na mga kaibigan, na mga kapamilyang alagad. Nililibak siya, minumura siya, hinihiya pa rin siya. Mamamatay na lang, may mga pahabol na mga pangit na pangyayari pa. Pero anong ginawa ng Panginoon? Imagine this. Ginazar niya ang natitirang lakas niya, yung natitirang konting lakas ng kanyang katawan. Pinagsama-sama niya upang sabihin lamang ang mga salitang, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In effect, Jesus was telling na buhay ako nang hindi ko hinayaang maimbak ang galit sa puso ko. Mamamatay ako nang ipapagpag ko rin ang mga ito. Hindi ko hahayaang isama ang mga pangit na karanasang ito sa hukay ko. Pipiliin ko pa rin maging mabuting tao sa kabila ng lahat ng ito. Yun ang challenge ng Ebanghelyo. When we say challenge, dapat medyo nahihirapan tayo. Kasi isipin po ninyo, kung magpakain lang, magpainom lang, dumalo lang sa may sakit, nasa bilangguan, ang ipinapagawa sa atin, literally, ng ating Panginoong Jesucristo. Dali nito. Madali ito. Alam mo na agad ang paglilingkuran mo? Alam mo na agad ang gagawin mo? Baka pag naggaganon at na-perfect natin ito sa harap ng Panginoon, baka hindi na tayo mabigla. Dito nabigla yung mga hinirang Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw? Kasi halimbawa, kung ako ang haharap sa Panginoon, sasabihin niya sa akin, Father Fidel, dinalaw mo ako sa pamamagitan ng may sakit, sasabat na ako. Opo, nagsisikol ako Father Fidel, dinalaw mo ako nang makulong ako. Opo, sasabat na ako. Nagmimisa ako, linggo-linggo, sa preso Alam ko na ito Hindi na ako mabibigla, hindi na ako magtatanong. Madali lang ito kahit papaano. Pero, yung maging mabait tayo, kahit sa mga taong hindi deserving ng ating kabaitan, mahirap yun. Sapagkat mahirap makita sa kanila ang ating Panginoon. Pero hindi nga ba, yun ang tunay na kabaitan. Kaya nga tayo mayroong ekspresyon, apakabait niyan, walang masamang tinapay. Lahat pinahalagahan, lahat pinakikisamahan, lahat pinakikiharapan. Brothers and sisters, do not get me wrong. I have nothing against these works of mercy, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, giving shelter to travelers, visiting the imprisoned, the sick, burying the dead. Maganda ang lahat ng ito, pero dagdagan natin, sapagkat hindi ito ang nagko-comprise sa lahat ng tao sa buong mundo. Isama natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon, mahalin mo, pag naisan mo ng maganda at mabuti, ipagdasal mo pa rin ang mga nakasasakit ng loob mo. Because for me, that is authentic mercy. That is genuine mercy. Genuine, authentic mercy is best shown to people who neither are asking and are deserving of our mercy. When Jesus on the cross told, forgive them, for they do not know what they are doing. Those people did not ask for mercy. Those people did not deserve such mercy, but He gave His divine mercy. Yun ang tunay na pagpapakabuti. Doon matetes ang ating pagpapakabuti. And when that happens, I tell you, doon tayo magtatanong, doon tayo mabibigla. Kasi, sasabihin ng Panginoon, nginitian mo pa rin yung nanira sa'yo, pinakiharapan mo pa rin ng maganda, yung may nasabing pangit sa'yo, naglingkod ka pa rin sa mga taong hindi na-appreciate ang ginagawa mo. Pinakibagayan mo pa rin ang taong puro pangit ang nakikita sa sarili mo. Nang tanggapin mo ang anak mong dumurog ng puso mo, nang alagaan mo pa rin ang magulang mo na irresponsable dati at ngayon ay puro pa reklamo, nang pagtiisan mo pa rin ang biyanan mo na puro pangit
ang sinasabi sa likod mo, nang tanggapin mo pa rin ang asawa mong nagtaksil sa iyo, nang bigyan mo pa rin ng tulong ang taong nautang sa iyo pero hindi nagbayad, sapagkat nakita mong gipit na rin talaga ito. Sa akin mo ginawa ang lahat ng ito. Dito tayo magtatanong, Panginoon, teka, salamat, pero kailan namin kayo nakitang nagtaksil? Kailan ka nagtraidor? Kailan ka dumurog ng aking puso? Kailan kayo may nasabi sa likod ko? Kailan mo ko siniraan? At sasabihin, marahil ng Panginoon, sapagkat kailanman hindi naman ako nawala sa puso ng mga taong nakasakit sa iyo. It's just that natabunan lamang ako ng mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan ng mga ito. At yun ang pinili mong makita. Yung ako sa kanila, sa kabila ng kasalanan nila, kaya gagantimpalaan kita. Mahirap ito. Masakit ito. Hindi natin gusto. Pero, hindi ba't ganun ang talagang pagsunod sa isang hari? Kahit di mo gusto, gugustuhin mo. Kahit di mo kaya, kakayanin mo. Kasi yun ang nais niya. Yun ang utos niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ito para sa kanya, para sa atin ito. Kasi kapag nagawa natin ito, tunay siyang mag-ahari, hindi ang inggit, hindi ang hinanakit, hindi ang tampo, hindi ang pagnanais makapaghiganti, kundi si Kristo lamang sa puso natin. At doon tayo tunay na magiging masaya, sa magiging malaya ka sa anumang mga bagay na hindi dapat nandyan, sapagkat yan ay trono ni Kristo lamang. Minsan merong isang kwento tungkol sa isang babae na bumili ng parot. Kaya lang, kinabukasan, binalik niya yung parot niya doon sa tindahan kung saan niya binili. Ayaw na daw niya. Bakit? Hindi daw nagsasalita yung parot. Kaya naman po, itong nagtitinda, sabi niya, bumili ka na ba ng salamin para sa parot mo? Kasi yung mga parot, pag nakita nila yung sarili nila, ay magsasalita yan. Kaya naman po, bumili ng maliit na salamin doon sa tindahan yung babae at umuwi. Pero kinabukasan, binabalik na naman yung parot. Bakit? Hindi pa rin nagsasalita. Sabi po nung nagtitinda, meron na bang maliit na hagdanan yung parot mo? Kasi gusto din ng mga parot na umaakyat, bumababa,
Pag merong hagdanan, yung hawla ng parot mo, magsasalita yan. Binili ng babae yung maliit na hagdanan. Kinabukasan, bumalik na naman. Binabalik na naman yung parot. Bakit? Hindi pa rin nagsasalita. Sabi po nung nagtitinda, binili mo na ba ng swing? Kasi gusto ng mga parot na nakasakay doon sa swing, nag-i-swing para malibang. At pag nalilibang sila, makikita mo hindi lang magsasalita, kakanta pa yung parot mo. Ito naman pong babae, para makapagsalita ang parot, binili yung swing. Umuwi. Kinabukasan, bumalik yung babae, binabalik yung parot, patay. Ba't namatay? Sabi nung nagtitinda. Hindi ko nga po alam eh. Wala bang sinabi yung parot mo sa iyo? Sabi po nito nagtitinda. Meron po akong narinig. Parang bumubulong siya. Sabi, pagkain. Ayun pala. Kaya hindi nagsasalita yung parot. Dahil yung pinakamahalaga, pinaka-importanting bagay, yun yung hindi binili nung babae. Baka naman, pati din tayo, ganyan ang ating buhay. Kung ano-ano yung binibigyan natin ng pansin, oras at panahon. Baka kung ano-ano yung ating mga pinagpapaguran. Hindi naman tunay na mahalaga. Pinapaalala sa atin sa unang pagbasa, anong tunay na mahalaga? Ang mahalin mo ang Diyos. Amen? To love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. That is the most important. Because without God, you will never have life. Amen? Aanuhin mo ang buhay na ito kung wala ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Baka kung ano-ano yung ating mga hinahanap sa buhay, yung pinakamahalaga, ang Diyos ng buhay, siya yung hindi mo hinahanap. Sa Ebanghelyo, napakaganda ng paalala ni Kristo na kung may maliit lang tayong pananampalataya, magagawa natin ang mga imposibleng bagay. Maliit lang na pananalig. Kaya mo daw sabihan ang isang bundok na umalis, ito'y aalis. But the question is, are we giving time, cultivating our faith? Are we making the effort to strengthening our faith? Concern mo ba ang pananampalataya sa buhay mo? We are reminded to give time and effort to search, to treasure, and to cultivate what is important in our life. Bakit minsan may mga nag-aaway na mag-asawa? Ang ganda-ganda na ng bahay. Meron naman magandang sasakyan. Minsan, di lang isa, dalawa, tatlo. Okay naman yung mga bata, nag-aaral po ng mabuti sa mga exclusive school. Nakakagala, nakakapagbakasyon. Pero bakit nakukuha na naghihiwalay o nagkakasakitan ng loob? Bakit merong pumapasok na third party doon sa kanilang relationship? Because they have forgotten these two very important things. Love and faith. Pag nawala na yung pagmamahalan sa bawat isa, at pag nawala na yung pagmamahal sa Diyos na nagbubuklod sa dalawa, sila'y magkakahiwalay. Hindi talaga magtatagal ang dalawang mag-asawa kung wala ding titiwala. Hindi po ba? There can be no relationship without trust. Yung mga bata ngayon kung ano-ano yung kanilang pinagkakaabalahan. Pero ang tanong, are they really essential and important in our life? Kaya nga po, sa unang pagbasa, sabi, habang maliit pa lang ang mga bata, turuan nyo na sila. Drill into the minds and the heart of the children this love for God. Totoo po yun. Ang isang mabuting ama, mabuting asawa, nag-uumpisa sa pagiging mabuting anak. Di po ba? Ang isang mabuting Katoliko, nag-uumpisa sa pagiging mabuting bata. Sa pagsisimba, sa pagdarasal. Nung po minsan sa FIFA World Cup, ginawa po doon sa Middle East. Pagkatapos po ng laban, nakita nila yung mga Hapon. Aba, naglilinis. Pinupulot po yung mga basura. Nabigla po at namangha yung mga tao. Dito po sa courtesy, dito sa respect, sa galang na pinakita ng mga Hapon. Bakit ang babait?
Bakit nasisipag? Kasi alam natin bata pa lang ang mga Hapon, sa kanilang mga eskwela, pinaglilinis na sila. Pumunta po kayo sa Japan, wala naman po mga janitor doon Hindi po ba? Sila po mismo, naglalampaso, sila nagwawalis. Kasi bata pa lang, tinuruan na. Kaya nga, nakatatak na sa kanilang isip at puso. Minsan nakakatawa, makikita mo, bawal umihi dito. Doon mismo yung tao umiihi. Di po ba? Minsan din makikita mo, no parking. Doon nakapark. Tayong mga Katoliko, di tayo nagkukulang sa paalala tungkol sa pagmamahal sa Diyos at tungkol din sa pananampalataya sa Kanya. Ang dami natin mga rosaryo. Meron tayo mga medalyon. Nandiyan ang mga larawan ng mga santo. Pero malungkot na kwento minsan, nakasabit ang rosaryo doon sa salamin ng kotse. Yung kotseng yun ang ginagamit pa para sunduin ang kabit nitong lalaki. Di po ba? Ang nakakalungkot na kwento ay, pupunta ka doon sa palengke, makikita mo ang laki-laki ng Santo Niño. Nandoon yung larawan ni Kristo. Pero yung nagtitinda, niloloko niya yung kanyang timbangan. Yun yung malungkot na kwento. Hindi tayo nagkukulang sa paalaala. Sa ano ba dapat ang ating gawin sa ating buhay? Nakapalibot tayo sa mga paalaala na dapat mahalin natin ang Diyos, na dapat mamuhay tayong banal. Pero ano ang ating pagkukulang? Ano ang ating kahinaan? Hindi natin pinapansin at hindi natin inuunawa. My dear friends, if you do not pay attention and understand the things that we should do in our life, if you do not make the effort to give time to what is very essential and important in your life, you will be living a miserable and meaningless life. Kung hindi mo bibigyan ng pansin ang tunay na mahalaga sa iyong buhay, anong klaseng buhay ang binubuhay mo? Ito'y walang direksyon, ito'y walang kabuluhan. Magiging makahulugan lang ang ating buhay kung bibigyan natin ng pansin, bibigyan natin ng panahon ang tunay na mahalaga sa buhay na ito. At yun ay ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya.